Magandang hapon po. Ako po natatawa dito sa sigaw ni Robin Padilla, no? Ang sabi ni Robin Padilla, panalo na raw sila. Dahil wala naman daw laban ang mga kalaban, ano? Ito po ang sabi ni Robin Padilla. Panalo na, walang iba. Panalo na ang ating Duterte. Sigurado ako, panalo na tayo dahil wala na ibang dahilan para tayo po ay matalo. Yan, no? Yan ang sabi ni Robin Padilla, makapal ang mukha. At eto pa naman ang sinabi naman ni Kitty Duterte. Sabi niya, mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon. Suportahan natin ang PDP laban, senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan sila mandaya. May iaabot ako na personal mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country and you are all in my heart. Kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang din ako. Sino ba ang nakakaalala kay Rodrigo Duterte sa kabutihan na nagawa niya? Meron ba? Ang naaalala kay Duterte ay hindi kabutihan, kasamaan. Kung kaya't ang sinasabi mo, Kitty Duterte, na inagaw sa iyo ang tatay mo, walang umagaw sa iyong tatay. Dahil wala naman tatanggap sa amin sa iyong tatay. Ha? Wala kaming pakialam kung ang tatay mo iniwanan ka. Iniwanan ka dahil gumawa siya ng kahayupan sa bansang Pilipinas. Sinisingil na kayo ngayon. Kaya wag masyadong mayayabang, no? Huwag kayo masyadong mayayabang. Dahil sa ngayon, nabibisto ang lahat ng inyong baho. Alam mo ba, Kitty? Alam mo ba, Sarah? Alam mo ba, Paulo Duterte? Hanggat kayo ay nagwawala, hanggat kayo ay nagkakaso-kaso, hanggat kayo ay nagbibintang, pagdating sa korte, nabubulatlat ang tunay na mga baho ninyo, lalo na kung ang inyong mga kinakasuhan ay lumalaban. No? Kumpiyansa si Sara Duterte na hindi may impeach kasi daw magre-resign. Kahit 10 ulit siya mag-resign, ang impeachment ay nakasalang na. Kaya wala na siyang magagawa. Wala na ring bearing ang kanyang pagre-resign. Once na siya ay ma-impeach, hindi na siya pwedeng tumakbo pa. Parang yung kanyang ama, bago tinanggal ang Pilipinas sa ICC, nakademanda na siya. Ano ng klase kayong may mga utak? Itong si Kitty Duterte, pilit na iginigiit na siya inagawan ng kanyang ama. Inagaw daw ang kanilang ama. No? Walang inagaw sa inyo. Nagwalang hiya kayo, konsentidor kayo sa tatay niyong berdugo, kaya kayo nagkaganyan. Si Sara Duterte, pilit inilalaban si Paulo Duterte na pinupolitika raw yung kapatid niya. Tama na kayong mga Duterte. Nakita niyo ba yung nangyari sa airport? Project po yun ni Duterte noong 2019. Ang maglagay ng mga bolar at saka yung curb, yung pagliko, no? Do sa Terminal 1. Nilustayan po yun ng 8 milyon. 8 milyon ang nilustay sa paggagawa nun, pero hindi tinupad ang nasasaad sa kontrata. Natataasan at aayusin. At ngayon, may namatay dahil may sumagasang SUV na bumangga sa dingding na salamin ng airport at may namatay na bata. Yan po ay puro kupit nung panahon ni Duterte. No? Lahat ng proyekto ng gobyerno, yan ay may kupit. Lalo na sa panahon ni Rodrigo Duterte hanggang ngayon. Dahil tayo po ay pinasok ng mafia. No? Kabi-kabila po ay may mafia
nakaalyado si Duterte na siyang nagpapatakbo kung paano magnakaw. No? Kung paano magnakaw sa ating gobyerno. Kaya marami po, ayan, tulad niyan, yung mga aksidenteng yan. Panibago na naman pong problema yan ng bayan. Pahirapan na naman kumuha ng lisensya, no? Pahirapan kumuha ng lisensya. Pahirapan na magmamahal ang mga papeles bago makakuha ng lisensya. Yan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Lahat po ay ginagawa nilang rason para baguhin ang sistema. At pag nabago ang sistema, pahirap ng pahirap, pamahal ng pamahal, kawawa at taong bayan. Wala na po itulak kabigin. No? Sa panggugulo ng mga Duterte, windang na ang taong bayan, windang na ang gobyerno. At ngayong eleksyon, lalo na po, pakiramdam ko po, napakagulo. Tingnan niyo po ito, oh. May bumoto raw kay Wilson Carretero Amad, no? Na por senador, taga Jordan, no? Online voting. Pero pag-check daw ng kanyang balota, wala yung pangalan ni Senador Wilson Carretero Amad. Ang sabi po dito, bumoto kay Amad Wilson bilang senador yung kaibigan ko sa Jordan sa online voting. Sa pag-check niya ay wala yung name ni Mr. Wilson Carretero Amad. Bakit? Sinisiguro na ng mga hudas na Duterte ang kanilang panalo. Kasi nga po, may mafia. Kasi nga po, ang taga-Comelec ay hawak nila. Si Garcia, no? Sa palagay niyo po ba? Ako po, kinakabahan dito sa eleksyon na to. Ako po ay walang ganang bumoto eh. Parang hindi ako masaya ngayong eleksyon. Hindi ako ganado. Kasi po, ewan ko, saka na po ako mag-e-enjoy kapag panalo na ang tao natin. Pero hanggat hindi pa po napapaupo ang ating tao, hindi mo na po ako mag-e-enjoy. Ramdam ko po eh. Iba po ang aking pakiramdam. Dahil ang dami pa rin pong bulag at bingi. Ang dami pa rin pong mangmang. Nagayuma ng mga Duterte. Nakakapag-alala po. Sa totoo lang po, mga kapatid, yan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako masaya ngayong eleksyon. Pero ayokong mag-expect. No? Siguro yung tamlay ko ngayong eleksyon ay may kapalit na saya. Sana nga, kahit na yung tao na lang ni tao natin sa Rosas at tao ni Marcos magkasama-sama, okay na yun. No? Kesa naman mga Duterte ang maupo. Mga kapatid, nakakapagod ipaglaban ng ating Pilipinas. Lalo na kung mapipera, may impluensya ang mga nakaupo. Gaya niyan. Pahirapan na naman ito sa ating mga motorista ang pagkuha ng lisensya. Dahil idadahilan na naman nila itong mga driving system. No? Itong mga driver. Pangalawa, yung mga proyekto po nila na napakalaki ng halaga pero nakakadisgrasya. Yan po ang malaking korupsyon. Pangatlo, ang panggugulo ng mismong mga kadugo sa kanilang kadugo sa ating mga nakaupo sa gobyerno. Mga kapatid, pang-apat, itong eleksyon natin. Nahahabag ako sa ating mga kandidato.
Si Villar daw, yung isang araw, nag-ikot sa Las Piñas, namigay ng payong at saka t-shirt, tsaka mga candies. Magkakalaban sa Las Piñas, ang mga Villar, Reguera at Aguilar. Alam niyo po yan, magkakapatid yan. Isa lang ang ina. No? Pero sila. Hawak na rin nila ang Las Piñas. Parang si Duterte, hawak ang Davao. Yan po ang napakahirap isipin. Lahat po ng bayan, hinahawakan na ng iisang pangalan. Sana, kung hawakan man po sana hindi pagpapahirap ang dulot. Bagkus dapat, pag-asenso nila, asenso din dapat ang taong bayan, ang kanilang nasasakupan. Yan po mga kapatid, ang aking alalahanin sa eleksyong ito. At doon sa mga kurap, sobra na po. At dito sa mga Duterte, mas grabe na po ito. May mafia na, may berdugo pa, may mga sindikato pa. Ano po nangyari sa ating bansa, mga kapatid? Basta po, ipaglaban natin ang ating bayan, ipaglaban natin ang ating boto ngayong eleksyon. Yan lang po mga kapatid, at kasagsagan na po ng pangampanya sapagkat ilang araw na lang ay eleksyon na. At nagsiboto na po ang iba, pero tila nadaya na. Hawak ng mafia ang eleksyon. Hawak nila ang COMELEC. Tingnan po natin kung ano ang magaganap ngayong eleksyon. Salamat mga kapatid. Salamat po.